Mga kapatid, gusto kong i-share sa inyo to at sana yung anak ko makita niya rin to pagka laki-laki niya. Sabi rito, Psalm 37, "Do not be annoyed with evil people, nor be envious of wrongdoers." Kadalasan kasi, di ba, kurakot pero maasenso, hindi nakukulong. Do not be annoyed, for they will fade as any green herb and soon be gone like withered grass. Trust in Yahweh and do good. Dwell in the land and live on it. Make Yahweh your delight, and He will grant your heart's desire. Si Yahweh, si God, si Jesus, siya dapat yung kaligayahan ng puso natin. And He will grant yung mga ninanais ng puso natin. Commit your way to Yahweh. Put your trust in Him and let Him act. Then your revenge will come. Sa mga nang api sa'yo, sa atin, sa mga nang maliit sa'yo, nang hamak sa'yo, nagkamkam ng pag-aari mo, ng lupa mo, kumuha ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan, whatever. Si Yahweh yung bahala dun. Yung nakalagay sa Bible, eh. Beautiful as the dawn and the justification of your cause, bright as the noonday sun. Keep calm before Yahweh. Kaya pala yung nanay ko lagi niyang sinasabi, dapat kalmado ka lang. Keep calm before Yahweh. Wait for Him in patience. Do not fret if others succeed when they carry out evil schemes. Ibig sabihin, huwag kang matitinag, huwag mong, di ba nagtatanong tayo madalas, bakit yung masasama parang pinagpapala pa? Gumagawa ng evil schemes, nangungurakot. Puta, tas parang wala tayong magawa. Di ba? Sa present administration ngayon, nangyayari yan. Nakikita natin. Sabi, refrain from anger, turn away from wrath. Fret not, for it only leads to evil. So, parang wag kang gumanti, no? Wag kang... Remember this, the wicked will perish, but those who hope in Yahweh will inherit the land. Diba? Parang ako, iniisip ko, those who hope in Yahweh, siguro sila yung magiging leaders ng bansang ito. Sila yung magtatamasa ng mga biyaya ng lupain ng Pilipinas. Baka ganun, ano? Wait a moment, the wicked are no more. Though you look for them, they cannot be found. Mawawala sila eh. They will perish. Maaaring magtatago. Hindi lang sa mga kurakot to. Doon to sa mga gahaman. Yung mga nag-strategize. Scheme. Gumagawa naman sa mga scheme para gulangan yung kapwa nila. Apihin yung kapwa nila. Mangurakot sa kaban ng bayan. Di ba sa mga may asawa? Minsan yung naapi, yung asawang niloko, minsan siya pa yung nawawala ng ari-arian. May mga ganun. Sa mga magkakapatid. Minsan, pinagkaisa nila yung isa. Yung isang yun pa pala yung lumabas na masama. Di ba? Iba ang ano eh. Pero, nakasulat sa Bible, wag mo intindihin yun eh. Put your trust in Yahweh, sabi. But the humble will inherit the land and enjoy peace in abundance. Humility, ang sinasabi niya, humble. Yung mga humble, yung mga nagpapakumbaba sa Diyos. Minsan kasi mukha lang tayo maangas sa paraan ng pananalita natin, sa itsura natin, sa boses natin. Akala mayabang ka kasi mukha kang papalag. Pero ang tunay na humility ang pakiwari ko sa puso. Nagpapakumbaba ka sa Diyos. So nagpapakumbaba ka, hindi mo nararamdaman na mas higit ka sa sino mang kapwa mo. So hindi ka mga api. Hindi ka nakakahigit sa kanila eh.
Naunawaan mo sila di ba? Nagpapakumbaba. Pero pag nangungurakot ka o nang lalamang ka, hindi ka humble no. Kasi nararamdaman mo, higit ka sa kanila Higit, mas deserve mo yun. Yun ang feeling mo di ba? Ayan. Ang ganda ng mga naka-highlight dito. The wicked plot against the virtuous and gnash their teeth at them. But Yahweh laughs at the wicked, for he sees their day coming. May oras din sila. Kaya sa lahat ng mga kababayan ko na naapi o lost. Minsan lost parang wala na tayong gustong gawin. Ako naranasan ko rin yun. Puta, wala akong hangaring masama. Tapos puta, ganito lagi. Pagkakaisahan ka, pagpaplanuhan ka, mag-alala. Lalo na sa anak ko. Sana hindi mo danasin yung mga hirap na dinanas ko. Pero ang mundo kasi talaga mag-struggle tayo rito Yan ang katotohanan. But in struggle, doon ka dapat lalong kumapit ng matindi sa Panginoon. That's very important. Minsan, again, ulitin ko, pag maligaya ka, di mo nakikita yung Diyos minsan. Nalilimutan mo magpasalamat minsan. Nalalasing ka sa sarili mong glory, sa sarili mong kasikatan, sa sarili mong kagalingan, sa sarili mong inaakala mong ganun, pero biyaya pala ng Diyos yun, nalilimutan natin. So minsan, nag-i-struggle talaga tayo. Natatakot talaga tayo na nangangailangan tayo ng tulong. Kasi minsan kailangan ng Diyos na tawagin natin siya. Siya naman yung lumikha sa atin Ang gusto niya lang naman ay maging faithful tayo sa Kanya. I-worship natin siya. Kilalanin natin yung pagpapala niya, yung grace niya sa buhay natin. Yung sakripisyong ginawa niya sa buhay natin. God bless you.